Grabe, ang daming na-expire. Ang dami daw na-inspire doon sa mga videos ko about business the past 2 days, kaya I decided to make this a regular thing as much as I could. Gagawin ko itong video ulit na ito habang naghihintay ako dito. I would make this very concise and very informative sana para sa inyo. I am sure na konti lang manonood nito, pero alam nyo, doon sa mga feedback ko from the past 2 videos that I made about business na lumampas ng 30 minutes each, ay ang ganda ng quality ng mga nanonood. Yung mga quality ng mga followers na nag-comment and nag-react ay I would say good quality people ito. Kasi doon sa mga ibang videos ko na nag-explain ako tungkol sa pagtuturok ng anti-rabies, nakagat ba ng aso, kailangan na magpa-injection. Ang daming mga nagko-comments doon, talagang millions ang nanood ng mga videos ko na yon. And may mga good quality followers doon or mga nagko-comment doon or nanood doon, viewers doon. May mga, poor quality. Ano ibig sabihin sa poor quality viewers? Ibig sabihin, yung mga tao lang na gusto lang makuha yung idea mo, pero hindi naman talaga sila follower, hindi naman sila talaga alam niyo yun, hindi naman sila interesado talaga sa sinasabi mo. Curious lang sila o kaya gusto lang nilang makakuha ng panandaliang sagot sa kanilang urgent na mga tanong. Pero I think if I'm going to make a business vlog out of this na series, I think mga quality ng mga followers, quality ng mga viewers ang mga manonood ng mga videos na to. Kaya thank you sa mga nanood, kagaya ng isa, I'm not sure kung pwede ko sabihin yung pangalan niya, but he is an engineer by profession, na kilala ko ito a few weeks or months ago, and it turns out medyo may malaking hamon sa kanyang business ngayon, and napanood daw niya yung video ko and na inspired daw siya na hindi mag-give up kasi bago lang siya nagnenegosyo. Dati siya nag-work sa isang company, and then he started doing projects on his own, and I think he was about to give up kasi dami daw mga kausap na alam niyo binabasto siya. Pagkausap daw ay hindi magandang kausap. Tapos meron pa siyang project na nag-over budget. Yung price na binigay niya sa kliyente maliit lang, tapos nalugi siya. So there are people like this na alam niyo yun, at totoo naman yan, nagdumadaan din talaga mga negosyante, mga entrepreneurs sa mga ganyan mga pagkakataon. Pero kung mag-give up ka na after na dumaan ka sa ganyang pagsubok, hindi ka talaga para sa business. You are not built for it. Pero itong advice ko sa iyo, gagamitin mo kasi yon, yung mga failures mo, yung mga challenges, yung problemang hinaharap sa iyo, gagamitin mo yon para maging malakas ka. Kasi sa business, guys, you need to develop a thick skin. Yan ang sabi ko kay engineer. You need to develop a thick skin. Ibig sabihin, yung stress, yung problema, para sa mga thin skin, maninipis ang balat sibuyas, iiyak ka na lang, hindi ka na magpapatuloy sa ginagawa mo. Kaya kailangan mong mag-develop ng makapal na muka para pag dumating sa iyo yung mga ganyang klaseng problema, sisiw na yan. Pagsubok talaga yan, pero kung hindi ka tumagal, you are part of the 90% or more na mga nagnegosyo, pero hindi naman talaga para sa negosyo. But if you can still sikmura it, kung talagang kaya mo pang sikmurain yung mga problema na yan, kahit lubog-lubog ka na sa utang ngayon, kahit na alam mo yun, ang dami mong pinagdaan ng mahihirap, pangit, magpatuloy ka lang. Alam nyo, yung experiences nyo na pangit ay magiging stepping stone mo yan, papatungan mo yan para maabot yung goals mo na matataas. Okay, so hindi porke dumaan ka na sa mga paghihirap ay talo ka na. Hindi, it is a lesson for you. Tuition fee mo yun. Para ka nag-aral sa business school ng hard knocks. Ibig sabihin, hindi ka nag-aral sa isang school na Ateneo Business School or UP, whatever. Ito talagang totoong buhay to. Maraming mga nagtapos ng mga business management, business admin, pero hindi naman talaga sila nagnegosyo. And maraming nag-start na magnegosyo nang galing sa mga ganyang mga schools, hindi rin sila
pumatok, hindi rin naging successful yung business nila, kaya it doesn't follow na nag-aral ka ng mabuti at nag-aral ka sa isang school na para sa business ay magiging mahusay ka sa business. No, mas maraming nagiging negosyante na hindi naman nag-aral sa mga schools. Like me, I'm a veterinarian, wala naman kaming courses ng business. Kumuha lang ako ng elective na Business Management 101 tsaka Economics 11, parang ganyan. So hindi naman talaga ako negosyante and hindi ako educated sa business, but I learned along the way and I read books, went to seminars, workshops. Yan, dyan ka mag-i-invest sa buhay mo, and of course doing business na talagang sinabak mo na yung sarili mo doon, you will learn along the way. Okay, so when is it the best time to start a business? Do it now and you will learn along the way. Yan ang turo sa akin ng isa sa mga mentors ko, si Architect Ed, na galing sa nung TPG days ko. So it is very important to start anything. Kung mag-start ka ng business, magpe-fail ka at magpe-fail ka, but you will learn, no? Syempre, kailangan mo mag-learn, kasi learning is you did something and something went wrong and you changed your course or you learned from it, so you'll do things differently next time. So yun ang learning naman. So yung mga theories wala yan. Meron din mga nagko-comment sa mga videos ko, no, na hindi naman nila specific sinasabi ko ano talaga yung mga pinagdaraanan nila, pero dahil doon sa mga videos ko, sabi nila may mas mahirap pa pala ang pinagdaraanan kaysa sa akin, kaya na-inspire sila doon sa mga videos ko kasi lumiit yung problema nila compared sa mga nilabas ko mga problema. And I'm very open sa mga problems ko, kasi alam nyo, no, it's a good thing that you put yourself out there. Ibig sabihin, ilabas mo, no, as many people as you can yung mga bagay. Of course, wag naman yung mga private, wag naman yung mga nakakahiya para sa ibang tao. Mga failures mo, no, be open about it. Yung mga hinaharap mong mga challenges, be open about it. Yung mga struggles mo, be open about it, kasi hindi mo alam kung saan manggagaling ang tulong. For example, no, kanina o kagabi, tumawag ang isa nating kaibigan, si Miss Phoebe Villamor, and dahil napanood daw ng nanay at tatay niya yung video ko, gusto daw akong makausap, at tumawag nga kanina, nag-usap kami dahil nagdi-distribute pala sila ng mga products sa mga malalaking supermarket sa Visayas and Mindanao. So now, no, meron na akong agent para dun sa mga supermarkets na yon. Kung hindi ako naglabas ng mga videos ng mga struggles natin and yung mga tungkol sa mga products natin, hindi nila malalaman yon, and baka hindi ako makakapasok sa mga supermarkets na yon, kasi sila talagang nagdi-distribute sila ng mga products sa mga supermarkets na yon matagal na. So they are just looking, no, na interesado sila sa mga products ko, kasi sinubukan na nila yung dog food natin or cat food natin, and nagustuhan nila kasi mayroon silang mga cat. So thank you, no, maganda yung mga lumalabas na mga feedback and mga opportunities lumilitaw, kasi matagal na yan, no? If you have a business, guys, kung meron kang business tapos wala naman nakakaalam tungkol sa business mo, kahit struggles mo, kahit mga success mo, walang nakakaalam, paano malalaman ng mga may kailangan ng produkto mo or may kailangan ng serbisyo mo na nandyan ka pala, pwede ka pala nilang tawagan at mabibigay mo sa kanila yung kailangan nilang produkto o kailangan nilang serbisyo, kasi tinatago mo. So if you have a business, no, and you're still not social media savvy, research on it. Alam nyo, kahit ako, medyo marami na akong followers, no? Wala pa naman sa million, pero nasa mga almost mga 800, 900,000 followers na across my social media platforms, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. So itong mga social media platforms na yan, malaking bagay sa akin yan. Nag-start ako noong 2007 when YouTube started. Naglabas na ako ng mga videos na tinitrain ko yung aso ko, pati si Mrs. ko si Snooki, yung Mrs. ko yung nagbe-video sa akin. Tapos alam niyo ba, may video ako na binivideo ko lang yung mga tuta, tapos in-upload ko sa YouTube. Tinawagan ako nito mga Amerikano, naging ka-partner ko. BCSI ang pangalan ng company nila, naging ka-partner ko sila, kaya nakapagpadala ako ng maraming mga dogs and handlers sa Afghanistan, no? Ako yung naging Philippine President ng operations nila, and I was managing yung operations dito sa Pilipinas, and nagmi-meeting kami, no? Meron kaming counterpart sa South Africa, sa Iraq, sa US, sa Afghanistan nga, and ako yung head dito sa Philippines, no? So if not for yung videos na nilabas ko sa YouTube noon, hindi ako madidiscover itong mga Amerikanong ito ng mga tiga BCSI, and malaking ganansya sa akin yun. And yung partnership namin na yun, it established me as the Philippines
best canine person kasi international ako. Yung ibang mga merong canine service providing companies ay dito lang talaga sila. So I was operating on an international level with international standards. Dahil sa YouTube yan, dahil sa nilabas ko yung mga ginagawa ko, kahit wala namang kwenta. Alam niyo, yung iba natatakot lang, pulaan sila, natatakot lang na baka sabihin, ba't ganyan ang ginagawa mo? Alam, takot ka sa haters, takot ka sa bashers. Alam niyo, ako rin dati, kahit ngayon, ang dami kong mga haters, bashers, kasi alam mo, pag inggit sa iyo ang tao, pagka gusto niya makuha yung meron ka, pero wala sila noon, ay magkakaroon ko talaga ng mga bashers and haters. Ayan, I'm sure may mga nanonood dito ng mga haters ko and bashers ko, gusto lang nilang masabi, gusto lang nilang makita kung ano yung mga pagkakamali ko, gusto lang nilang malaman kung ano yung pwede nilang pulaan sa akin. Hi bashers, hi haters. Alam nyo, maawa lang kayo sa kanila kasi they have nothing better to do, there's nothing going for them, kaya sila nag-hate, kaya sila nagbabash, kaya sila nagtotroll. Ayan, but us, yung mga negosyante talaga, we need to be out there, social media, and of course offline din, pero social media is very powerful kasi libre siya, you can set up your Facebook page right away, TikTok account right away, YouTube account right away, and hindi mo kailangan na gumastos ng malaki para sa influencers. Pwede ka makipag-collab sa ibang influencers, pwede mong ikaw mismo yung maging celebrity. Alam niyo dati na frustrate lang ako doon sa mga kinakausap ko sanang magpo-promote ng SDN, the best dog food in the multiverse, by the way. Naghahanap ako ng mga influencers na pwedeng mag-promote ng SDN. Alam niyo, ang hirap nila kausap, tapos nanghihingi ng malaking halaga. So sabi ko, ba't naman ganun? Tapos bastos pa kausap yung iba, makikipag-set ng appointment tapos hindi naman darating, tapos makikipag-set ng pangalawang appointment, hindi na naman darating. Parang hindi talaga professional yung dating. Hindi naman lahat ng influencers gano'n, may mga professional na influencers naman, pero maraming influencers na encounter ko na ayun, binastos ako na parang wala akong kwentang tao. Kaya na hurt ako noon, mga 2018, 2019 yon. Gumawa na ako sariling channel kasi sabi ko dati na naman ako nag-upload ng mga videos sa YouTube. Ako na lang yung magpakilala sa mga tao kasi kahit pangit ka, kahit na wala kang magagaling na pagsalita, kahit pangit yung camera mo, kahit na alam mo yun, meron kang insecurities, walang problema yon. Mamahaling ka ng tao as long as sincere ka at nakikita nila yung totoong pagkatao mo. Ayan, so gawin mo. And alam niyo nung mga time na yun, nung 2019 nag-start lang ako mag-vlogs. Hindi ko akalain na yung masasabi ko very valuable naman pala. As long as you're giving people value, they will love you, they will watch your videos. Yung naisip ko dati, yung mga nag-ano sa akin, nagbabasto sa akin noon, trainers, ayan, tapos medyo sikat na sa social media. Trainers, merong breeders, merong alam mo yun, mga dog psychologists, So, sabi ko, ano bang meron sila na wala ako? Trainer din naman ako. Tapos, meron pa akong training school. Meron akong trainers under me. Sila lang ang trainer. Veterinarian ako, licensed. UP Los Baños. Tapos, meron akong canine company. Nag-develop ako ng dog food. So, what do they have that I don't? So ako na lang lumabas sa yung pagmumukhang ito na dati mukha daw fresh, ngayon mukha ng sanggano, mukha na daw ako ermitanyo dahil sa looks ko, nagpatubo ng bigote at balbas. But that's okay, di ba? I don't care if people don't like me for my looks. Ang binibigay ko dito sa mga channels ko is the value. I'm teaching about what I know na talagang straight from my heart, straight from what I know. I've learned being in the dog business for so long. And dito naman sa mga video vlogs ko na ito na tungkol sa business, I think mas marami pa ang makikinabang sa mga vlogs ko na ito kasi maraming gusto mag-business pero nagpe-fail. Tapos akala nila failure na sila. It doesn't mean kapag nagpe-fail ka, ay failure ka na. Tandaan mo yan. Kasi talagang pinagdadaanan yan ng kahit yung mga successful na mga nasa entrepreneurship. Walang entrepreneur na hindi muna nagfe-fail at hindi patuloy na nagpe-fail. Kahit nga yung mga malalaking negosyante ngayon, nagpe-fail pa rin sila.
Pero they keep on going, di ba? Yun ang point. So ang ganda ng mga lumabas na mga resulta ng mga videos ko for the past 2 days. And ang dami nagsabi na please make more videos. Kagaya ni Miss Nuri ko sa TikTok, si Miss Janine, no? Gawa pa daw ako ibang videos tungkol doon. So eto, gumagawa akong videos. Hindi ko lang alam kung ano yung specific na gusto niyo pag-usapan ko. Ilagay niyo sa baba kung meron kayong gustong specific na itanong sa akin, gusto niyo specific na pag-usapan ko, and willing naman ako mag-share sa inyo kung ano man yung kakaunti ko nalalaman sa business, tagal ko na rin sa business since 2007, and earlier than that nag-start ako ng kennels ko, ng mga dog business ko noong 1998. So bumili ako ng dog 1996 with a purpose na magbe-breeding ako, and now I'm a multi-million company, and kanina ang ganda nga ng pag-uusap namin ng Singaporean consultant ko na magiging financial consultant ko by tomorrow. Nagme-message siya kanina sa akin, and sabi niya confident siya na within 2 years magiging worth $2 billion ang business ko, sabi niya. Of course, dadaan siya sa mga iba-ibang mga proseso, pero i-share ko sa inyo yan kung pwede, kakailanganin ko kasi ng go signal sa kanya kung mag-share ako ng mga information about our transactions, part ng contract namin. Pero ito, maraming mga negosyante hindi rin alam kung paano magpa-IPO, paano maging publicly traded ang kumpanya nila. So maybe habang ginagawa ko yung project namin na ito, baka matuto rin yung mga nagnenegosyo, kasi ang daming mga businesses dito pero hindi nila alam kung paano ba pumasok yung business nila sa stock exchange. Ako rin, alam mo, ang dami ko ng mga kinukonsulta, ang dami ko ng tinatanong ng mga professionals kung paano ba mangyayari na yung kumpanya ko ay eventually magiging publicly listed company. Gusto ko talaga mag-IPO, hindi intellectual property office, kundi initial public offering. Yan, kasi pagka nasa stock market na yung yung stocks ng business mo, yan, talagang ang ganda niyan, pero maraming hindi nakakaalam kung paano nila gagawin yun, paano i-evaluate yung company. Diba, yung valuation pa lang, nag-struggle na ako dyan dati. So now I understand it a lot more, and hopefully dahil dun sa understanding ko ngayon ay marami na tayong magagawa. Yun lang muna vlog ko ngayon, kasi kailangan ko nang putulin ito, pero comment below kung nakikinabang kayo, kung anong gusto niyo pang pag-usapan natin susunod. Doc Abel Manalo po ito, The Vetrepreneur. Please share and follow our page. Please comment below and react. Mabuhay kayong lahat, mabuhay tayong lahat.